Welcome to Sharing Bible Truth and Prophecy Ministries. Ngayong araw po na ito ay pag-aralan po natin ang isa sa pinakamahalagang paksa sa buhay Kristiyano, ang panalangin. Maraming tao ang nananalangin araw-araw. Ngunit naitanong mo na ba sa iyong sarili, ang pananalangin ko ba ay epektibo ayon sa Biblia? Sa video na ito ay tutuklasin po natin ang 30 sagot na nakabatay sa Biblia na tutulong sa ating maunawaan. Habang binabasa nating magkasama ang bawat tanong at sagot, naway gabayan po tayo ng banal na Espiritu ang ating mga puso at patatagin ang ating pananampalataya. Kaya ihanda na po ang inyong Biblia. Buksan ang inyong puso sa salita ng Diyos at tayo nang magsimula. Ang kahalagahan ng panalangin. Unang tanong, bakit mahalaga ang panalangin para mapagtagumpayan ang tukso? Sagot, ang panalangin ay nagbibigay ng espiritual na lakas at pagiging alerto na kinakailangan upang maiwasan ang pagkahulog sa mga makasalanang gawi. Teksto sa Biblia. Mateo Kapitulo 26, talatang 41. Mangagpuyat nga kayo at magsipanalangin upang wag kayong mga pasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapwat mahina ang laman. Aral sa buhay, kahit mabuti ang ating intensyon, ang ating pagkatao ay mahina. Ang panalangin ang tulay sa pagitan ng ating kahinaan at ng lakas ng Diyos. Ikalawang tanong, paano nakakatulong ang panalangin sa pagpapanatag ng kalooban mula sa pagkabalisa? Sagot, sa pamamagitan ng pagdadala ng bawat alalahanin sa Diyos ng may pasasalamat, napapalitan ang ating mga alalahanin ng kanyang banal na kapayapaan. Teksto sa Biblia. Pilipos Kapitulo 4, talatang 6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Aral sa buhay. Ang panalangin ay isang banal na palitan kung saan ibinibigay natin ang ating mga pasanin at tinatanggap natin ang katahimikan ng Diyos. Ikatatlong tanong, ano ang dapat nating gawin kung kulang tayo sa karunungan para sa mga desisyon sa buhay? Sagot, dapat tayong direktang humingi sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin dahil ipinangako niya na magbibigay siya ng karunungan ng sagana sa lahat ng humihingi. Teksto sa Biblia. Santiago Kapitulo 1, talatang 5. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Aral sa buhay. Hindi tayo kailanman sisisihin ng Diyos sa ating kawalang kaalaman. Naghihintay siya na tayo ay humingi upang magabayan niya tayo. Ikaapat na tanong, ano ang epekto ng panalangin sa ating relasyon sa mga taong umaapi sa atin? Sagot, ang panalangin ay isang kasangkapan
para sa espiritual na paglago na nagpapahintulot sa atin na hingin ang pagpapala ng Diyos kahit para sa ating mga kaaway. Teksto sa Biblia, Lucas Kapitulo 6, talatang 28. Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalait. Aral sa buhay. Hindi maaaring magkimkim ng galit sa isang tao habang taimtim mo silang ipinapanalangin para sa kanilang ikabubuti. Ikalimang tanong. Ano ang resulta ng taimtim na panalangin ng isang taong matuwid? Sagot. Ito ay may malaking kapangyarihan at nagbubunga ng magandang resulta. Teksto sa Biblia, Santiago Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 18. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y mga gagaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Aral sa buhay. Ang panalangin ay hindi isang ritual ng relihiyon. Ito ay isang malakas na puwersa na nagpapakilos sa kamay ng Diyos. Mga posisyon sa panalangin. Ika-6 na tanong. Angkop ba ang manalangin ng nakadapa? Sagot. Oo. Ang pagpapatira pa ay tanda ng malalim na paggalang at ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Teksto sa Biblia, Mateo Kapitulo 26, talatang 39. At lumakad siya sa dako paroon at nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Aral sa buhay. Ang posisyon ng ating katawan ay maaaring sumasalamin sa lubos na pagpapakumbaba ng ating kaluluwa sa harap ng lumikha. Ika-7 tanong. Maaari ba tayong manalangin ng nakatayo? Sagot. Oo, ang pagtayo ay isang kinikilalang posisyon sa Biblia para sa panalangin na madalas gamitin sa pampubliko o formal na pagsamba. Teksto sa Biblia, Marcos Kapitulo 11, talatang 25. Kailanman kayo'y nangakatayo na nananalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anuman laban sa kaninuman, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Aral sa buhay. Maaari tayong lumapit sa trono ng Diyos sa anumang oras, kahit habang nakatayo sa gitna ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Ika-8 tanong. Ano ang kahulugan ng pagluhod sa panalangin? Sagot. Ang pagluhod ay kumakatawan sa pagsusumamo, pagpapakumbaba, at pagkilala sa pagkapanginoon ng Diyos. Teksto sa Biblia, Efeso Kapitulo 3, talatang 14. Dahil dito ay itinitiklop ko ang aking mga tuhod sa Ama.
Aral sa buhay. Ang pagluhod ay isang panlabas na tanda na kinikilala natin ng Diyos bilang pinakamataas na otoridad sa ating buhay. Ikasyam na tanong. Biblikal ba ang pagtataas ng mga kamay habang nananalangin? Sagot. Oo. Ang pagtataas ng mga kamay ay isang kilos ng pagsuko, pag-abot sa Diyos, at pag-aalay ng papuri. Teksto sa Biblia. Unang Timoteo Kapitulo 2, talatang 8. Ibig ko ngang magsipanalangin ang mga lalaki sa bawat dako na itataas ang mga banal na kamay na walang galit at pakikipagtalo. Aral sa buhay. Ang ating mga pisikal na kilos sa panalangin ay dapat samahan ng isang pusong malaya mula sa galit at hidwaan. Ikasampung tanong. Mayroon bang mga tao sa Biblia na nananalangin ng nakaupo? Sagot. Oo. Ang pag-upo sa harap ng Panginoon ay isang posisyon ng pagmumuni-muni at paghihintay sa kanyang salita. Teksto sa Biblia. Unang Kronika, Kapitulo 17, talatang 16. Nang magkagayoy ang haring si David ay pumasok at naupo sa harap ng Panginoon at kanyang sinabi, "Sino ako, O Panginoong Diyos? At ano ang aking sambahayan na iyong dinala ako sa gantimpalang ito?" Aral sa buhay. Kung minsan ang pinakamabuting panalangin ay ang tahimik na pag-upo at pag-iisip sa katapatan ng Diyos sa nakaraan. Limit ng pananalangin. Ikalabing-isang tanong. Gaano kadalas dapat manalangin ang isang mananampalataya? Sagot. Inuutusan tayong panatilihin ang isang palagiang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Teksto sa Biblia. Unang Tesalonika, Kapitulo 5, talatang 17. Manalangin kayong walang patid. Aral sa buhay. Ang panalangin ay hindi dapat maging isang schedule lang, kundi ang mismong hangin na ating nilalanghap sa buhay. Ikalabing-dalawang tanong. Ano ang pang-araw-araw na gawain sa panalangin ni Propeta Daniel? Sagot. Naglaan siya ng partikular na oras upang manalangin ng 3 beses bawat araw. Teksto sa Biblia. Daniel Kapitulo 6, talatang 10. At siya'y nanikluhod ng makaitlo sa isang araw at nanalangin, at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang ginagawa ng una. Aral sa buhay. Ang pagiging regular at tuloy-tuloy sa panalangin ay bumubuo ng pundasyon na kayang tumagal sa pinakamabigat na pagsubok at pag-uusig. Ikalabing-3 tanong. Dapat ba tayong manalangin sa gabi? Sagot. Oo. Ang mga oras ng gabi ay maaaring maging isang makapangyarihang panahon para sa paghingi ng gabay at awa ng Diyos. Teksto sa Biblia. Awit, Kapitulo 119, talatang 147.
Aking inunahan ang pagbubukang liwayway at dumaing ako. Inasahan ko ang iyong mga salita. Aral sa buhay. Ang pagsasakripisyo ng tulog upang hanapin ang Diyos ay nagpapakita ng pusong mas pinapahalagahan ang kanyang presensya kaysa sa pisikal na pahinga. 14 na tanong. Ang palagiang panalangin ba ay isang makatotohanang dalas? Sagot. Oo. Itinuro ni Jesus na dapat tayong laging manalangin at huwag manghina. Teksto sa Biblia. Lucas Kapitulo 18, talatang 1. At isinalaysay niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin, lagi at huwag manglupaypay. Aral sa buhay. Kapag tumigil tayo sa pananalangin, nagsisimula tayong manglupaypay. Ang panalangin ay ang ating espiritual na oksiheno o hangin. 15 tanong. Anong oras sa maghapon hinahanap ng mang-aawit ang Diyos? Sagot. Nangako siyang hahanapin ng Diyos sa umaga, tanghali at gabi. Teksto sa Biblia. Awit Kapitulo 55, talatang 17. Sa hapon at sa umaga at sa tanghali ako'y dadaing at hihibik, at kanyang didinggin ang aking tinig. Aral sa buhay. Ang pakikipag-ugnayan sa Diyos sa buong araw ay nagpapanatili sa ating pananaw na nakatuon sa langit. Mga kondisyon para sa sinagot na panalangin. 16 na tanong. Ano ang pangunahing kondisyon tungkol sa pananampalataya? Sagot. Dapat tayong maniwala na ang Diyos ay may kakayahan at handang sumagot kapag tayo ay humihingi. Teksto sa Biblia. Mateo Kapitulo 21, talatang 22. At lahat ng mga bagay na inyong hihilingin sa pananalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Aral sa buhay. Ang pananampalataya ang susi na nagbubukas ng bangan ng mga pangako ng Diyos. 17 tanong. Paano nakakaapekto ang ating relasyon sa ating kapwa sa ating mga panalangin? Sagot. Ang kawalan ng pagpapatawad ay maaaring maging hadlang sa pagtanggap ng mga sagot mula sa Diyos. Teksto sa Biblia. Marcos Kapitulo 11, talatang 25. At kailanman kayo'y nangakatayo na nananalangin, mangagpatawad kayo kung mayroon kayong anuman laban sa kanino man, upang ang inyong Ama naman na nasa langit ay patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Aral sa buhay. Hindi tayo maaaring umasa na bibigyan tayo ng Diyos ng awa kung tumatanggi tayong magbigay nito sa iba. 18 tanong. Mahalaga ba ang ating motibo kapag tayo ay nananalangin? Sagot. Oo. Ang paghingi ng mga bagay para lamang masyahan ang makasariling pagnanasa ay nagreresulta sa hindi sinasagot na panalangin. Teksto sa Biblia. Santiago Kapitulo 4, talatang 3.
Kayo'y humihingi at hindi kayo tumatanggap sapagkat kayo'y humihingi ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Aral sa buhay. Ang panalangin ay tungkol sa pag-ayon ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos, hindi ang pagpilit sa Diyos na sumunod sa ating pagkamakasarili. Ika-19 na tanong. Ang pagsunod ba ay isang kondisyon para sa sinagot na panalangin? Sagot, oo. Ang pagtupad sa mga utos ng Diyos at paggawa ng nakalulugod sa Kanya ay tumitiyak na ang ating mga hiling ay didinggin. Teksto sa Biblia. Unang Juan Kapitulo 3, talatang 22. At anuman ang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kaniya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Aral sa buhay. Ang buhay ng pagsunod ay lumilikha ng malinaw na daluyan para sa komunikasyon sa Ama. Ika-20 tanong. Ano ang papel ng kalooban ng Diyos sa ating mga kahilingan? Sagot. Maaari lamang tayong magkaroon ng kumpiyansa kapag humihingi tayo ng mga bagay na naaayon sa Kanyang ipinahayag na kalooban. Teksto sa Biblia. Unang Juan Kapitulo 5, talatang 14. At ito ang pagkakatiwalang mayroon tayo sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anuman na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. Aral sa buhay. Ang pag-aaral ng Biblia ay tumutulong sa atin na malaman ang kalooban ng Diyos upang makapanalangin tayo ng may katiyakan. Ika-21 tanong. Sa kaninong pangalan natin dapat ialay ang ating mga panalangin? Sagot. Dapat tayong manalangin sa pangalan Hesukristo, na kinikilala siya bilang ating tagapamagitan. Teksto sa Biblia. Juan Kapitulo 14, talatang 13. At anuman ang inyong hingin sa aking pangalan, ay gagawin ko upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Aral sa buhay. Ang pananalangin sa pangalan ni Jesus ay hindi isang magic formula. Nangangahulugan ito ng pananalangin ng may kanyang otoridad at para sa kanyang kaluwalhatian. Ika-22 tanong. Maaari bang makahadlang ang nakatagong kasalanan sa pakikinig ng Diyos sa atin? Sagot. Oo. Ang pagkupkop sa kasalanan sa puso ay lumilikha ng paghihiwalay sa Diyos. Teksto sa Biblia. Awit Kapitulo 66, talatang 18. Kung pinahahalagahan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Aral sa buhay. Ang tunay na panalangin ay nangangailangan ng pusong handang magpahayag at tumalikod sa kasalanan. Ika-23 tanong. Kinakailangan ba ang pagtitiyaga sa panalangin?
Sagot, oo. Hinihikayat tayong patuloy na humingi, humanap, at kumatok. Teksto sa Biblia. Mateo, Kapitulo 7, talatang 7. Magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Mangaghanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Mga tuktok kayo at kayo'y bubuksan. Aral sa buhay. Ang pagtitiyaga ay nagpapatunay ng ating katapatan at naghahanda sa ating mga puso na tanggapin ang sagot mula sa Diyos. Ika-24 na tanong. Nakakaapekto ba sa ating panalangin ang paraan ng pakikitungo natin sa ating asawa? Sagot, oo, lalo na para sa mga asawang lalaki. Ang pagtrato sa asawa ng may karangalan ay mahalaga para sa hindi nahahadlangang panalangin. Teksto sa Biblia. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 7. Gayon din kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong may pagkakilala sa inyo-inyong asawa, na iukol ang karangalan sa babae, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mahadlangan. Aral sa buhay. Ang ating pakikipagkapwa-tao ay direktang nakakaapekto sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ika-25 tanong. Dapat ba tayong manatili kay Kristo upang maging epektibo ang ating mga panalangin? Sagot, oo. Ang pananatili o pananatiling konektado kay Jesus ay mahalaga para sa isang tinutugon na panalangin. Teksto sa Biblia. Juan Kapitulo 15, talatang 7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Aral sa buhay. Ang panalangin ay bunga ng isang buhay at pang-araw-araw na koneksyon kay Jesus. Ika-26 na tanong. Ano ang kahalagahan ng pagpapakumbaba sa panalangin? Sagot, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya at sagot sa mapagpakumbaba. Teksto sa Biblia. Ikalawang Kronika, Kapitulo 7, talatang 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, ay didinggin ko nga sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Aral sa buhay. Ang pagpapakumbaba ay ang kinakailangang kondisyon para sa personal na espiritual na pagbabago. Ika-27 tanong. Nakakaapekto ba ang pag-aalinlangan
sa resulta ng panalangin? Sagot: oo. Ang taong nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat at hindi dapat umasa na makakatanggap ng anuman mula sa Panginoon. Teksto sa Biblia. Santiago, Kapitulo 1, talatang 6 hanggang 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na itinataboy ng hangin at ipinapadpad sa magkabila, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anuman sa Panginoon. Aral sa buhay. Ang pagiging dalawa ang isip ay lumilikha ng kawalan ng katatagan. Dapat nating ituon ang ating mga puso sa kakayahan ng Diyos na magkaloob. Ika-28 tanong. Maaari ba nating ipanalangin at hilingin ang banal na Espiritu? Sagot: oo. Mas handang ibigay ng Diyos ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya kaysa sa isang ama na nagbibigay ng tinapay sa kanyang anak. Teksto sa Biblia. Lucas Kapitulo 11, talatang 13. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong mangagbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Aral sa buhay. Ang pinakadakilang regalo na maaari nating ipanalangin ay ang higit pang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ika-29 na tanong. Ano ang dapat nating gawin kung hindi natin alam kung paano manalangin? Sagot: dapat tayong umasa sa banal na Espiritu na namamagitan para sa atin ng may mga paghibik na hindi maitatanyag. Teksto sa Biblia. Roma Kapitulo 8, talatang 26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin na gaya ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga paghibik na hindi maitatanyag. Aral sa buhay. Kahit na wala tayong masabi, isinasalin ng banal na Espiritu ang laman ng ating puso sa perpektong panalangin. Ika-30 tanong. Dapat ba tayong manalangin kasama ang iba o mag-isa lamang? Sagot: bagamat mahalaga ang pribadong panalangin, may espesyal na kapangyarihan at pangako ng presensya ni Kristo kapag ang 2 o 3 ay nagkasundo sa panalangin. Teksto sa Biblia. Mateo Kapitulo 18, talatang 19 hanggang 20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ako ay naroroon sa gitna nila. Aral sa buhay. Ang pananalangin ng sama-sama ay nagdadala ng kakaibang pagkakaisa at otoridad sa buhay ng mananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa amin ngayong araw.
Sa Bible quiz read along na ito at pag-aaral tungkol sa panalangin. Naway tandaan po natin ang 30 sagot mula sa Biblia tungkol sa panalangin, sapagkat ito po ay makakatulong sa napalakasin ang inyong pananampalataya at ikayatin kayong magkaroon ng mas malalim at makabuluhang buhay panalangin kasama ang Diyos. Palagi po nating tandaan, ang panalangin ay hindi lamang pakikipag-usap sa Diyos, ito ay pagbuo ng isang relasyon sa Kanya. Kaya't anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, huwag kang titigil sa panalangin, huwag kang titigil sa paniniwala, at huwag kang titigil sa pagtitiwala mo sa Panginoon. Kung kayo po ay na-bless sa video na ito, huwag sana ninyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin lamang po ang notification bell para sa mas marami pang mga video na nakabatay sa Biblia at mga espiritual na aralin. Mangyaring ibahagi rin po ninyo ang inyong hiling na panalangin sa mga komento o ang inyong paboritong talata sa Biblia tungkol sa panalangin. Naway pagpalain po kayong lahat ng Diyos ng sagana at naway ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo palagi.